Magandang araw sa iyo. Heto na naman tayo para sa isang masusing pagtalakay. Ang pag-uusapan natin ngayon, based dito sa mga material mo, ay tungkol sa pamumuhay na pinapatnubayan ng espiritu. Alam mo, madalas kasi iniisip natin to parang yung mga gawain lang sa simbahan, di ba? Pero parang may mas malalim na core shift dito eh. Ano nga ba talaga to? Oo, tama ka diyan. Maganda yung punto mo. Kasi ang titingnan natin ngayon, hindi lang siya parang bagong teknik, ano? Para siyang fundamental na pagbabago mula sa medyo nakakapagod na pagsisikap na gumawa para sa Diyos, papunta sa isang buhay na parang dumataloy mula sa Diyos na nasa iyo na. Paano kaya yun sa araw-araw, no? Oo nga eh. Tapos, nabanggit din dito sa mga material mo, parang delikado pala pag masyadong nakaasa sa sariling galing lang. Kahit daw, gumawa ka ng mga kahangahangang babay, baka sa dulo marinig mo lang yung sinabi ni Jesus sa Mateo 7, yung hindi ko kayo kilala. Grabe yun, no? Parang recipe for burnout. O kaya yung pakiramdam na parang may kulang pa rin. Yung parang nasa Roma 7. Naranasan mo na ba yung ganun? Madalas yan ang cycle. Pero dito na nga pumapasok yung sinasabi nilang pinaka-game changer ng bagong tipan, ang banal na spirito. At hindi lang siya extra help ha, siya mismo yung presensya at kapangyarihan ng Diyos na nananahan na, kumbaga, sa loob mo. Ito yung katuparan ng mga pangako dati pa, di ba? Sa Jeremiah, Ezekiel, tapos nangyari nung Pentecostes. Wow, okay. So, hindi lang siya parang assistant, siya na yung parang bagong driver. At may binanggit din sa Acts 1.8 na yung power ng Espiritu hindi lang para gumawa ka ng pagsaksi, kundi para maging saksi ka. Tama ba? Parang mas nauuna yung kung sino ka, nagiging, kesa sa kung ano lang yung ginagawa mo. Eksakto. Oo, yun mismo. Identity muna, bago activity. Yan yung parang buod nung sinabi ni Pablo sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya nga yung bunga ng Espiritu yung pag-ibig, kapayapaan, kabutihan at iba pa, sa Galatia 5, mas tinitingnan yun kaysa sa mga kaloob lang. Kasi yung bunga, yun yung nagpapakita kung sino ka na talaga dahil sa Kanya. Gets ko. So, ibig sabihin, hindi lang ito para sa mga pastor o yung mga nasa full-time ministry. Pwede rin to sa akin, sa opisina, sa bahay, sa mga desisyon ko araw-araw, kahit sa mga simpleng bagay lang. Oo, absolutely. Para sa lahat ng aspeto ng buhay mo talaga. Yung sinasabing paglakad na kaayon ng Espiritu sa Galatia 5:25, hindi lang yan tuwing linggo. Ito yung parang constant na pakikinig at pagsunod sa kanyang direksyon. Sa malalaki at, pati sa maliliit na bagay. Mula paggising mo hanggang pagtulog. Isipin mo, kahit sa traffic, pwedeng may guidance, ganun siya ka-practical. Wow, fascinating. Pero okay, paano to nagiging practical talaga? May mga suggestions din kasi dito eh. Simulan daw yung araw na sumusuko sa kanya, hindi agad yung sariling plano, maglaan ng oras, makinig talaga. Tapos, sumunod daw sa mga maliliit niyang bulong o prompting. Tapos, manatili sa salita at sa community. At ito pa, humingi raw ng tapang, hindi lang yung parang comfort lang. Parang simpleng pakinggan pero ang hirap gawin, no? Mahirap nga, pero posible. At dito na pumapasok yung critical skill ng pagkilates. Discernment. Kasi paano mo nga ba malalaman kung yung isang idea o yung pakiramdam mo o yung prompting na sinasabi, galing nga ba talaga sa espiritu? Merong 4 na parang check questions dito. Okay. Ano-ano yun? Una, kasulatan. Consistent ba to sa Biblia? Hindi pwedeng kontra sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pangalawa, kapayapaan. Nagbibigay ba ito ng malalim na kapayapaan sa puso mo? Yung galing sa Colossians 3.15, kahit mahirap yung sitwasyon. Hindi lang basta good feeling ha. Okay, kasulatan, kapayapaan, ano pa? Pangatlo, komunidad o matalinong payo. Kinukumpirma ba ito ng mga taong mapagkakatiwalaan mo? Yung mga spiritually mature na nakakakilala sa'yo? Mahalaga yung input nila. At pang-4, bunga. Sa tingin mo, ano ang magiging resulta nito?
Magbubunga ba ito ng mga katangian ng Espiritu, yung pag-ibig, kapayapaan, kabutihan at iba pa na nasa Galatia 5? Mm. Okay, so may mga safety nets pala. Hindi lang basta feeling ko lang. So, malinaw talaga na ang pinupunto dito ay yung paglipat, yung shift mula sa pagpagod na self-effort patungo sa isang buhay na parang co-pilot mo ang espiritu. Tama ba? Oo, yun ang pinaka-summary. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas marami para sa Diyos. Mas tungkol ito sa pag-aaral ng mamuhay mula sa kapangyarihan at presensya niya na nasa iyo na pala. At bilang pangwakas siguro na maiwan sa iyo na pagnilayan. Sa iyong trabaho, sa pamilya mo, o sa mga personal mong goals, ano kayang isang bagay ang posibleng mag-iba kung susubukan mong mas mag-surrender at makinig sa gabay ng Espiritu ngayong linggo, kaysa yung dating gawin na sariling diskarte at kontrol lang ang pinapairal mo?